Kapag ganitong malamig at maulan ng panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman nagluto ako ng nilagang baka at bukod dyan, nagtanim na rin pala kami ng mga tubo. Medyo maaliwalas pa ang kalangitan at hindi pa masyadong umuulan nung umakyat kami ngayong umaga dito sa taas ng bundok. At habang maganda-ganda pa nga ang panahon ay sasamantalahin na rin muna namin ang magtanim. Kaya pumunta na nga ako dito sa may tanim namin na tubo noong nakaraang taon at kinuha ko na dyan yung mga nakatumba at yung mga itatanim namin. Yung mga nakadikit sa lupa na nakatumba ay meron ng mga ugat-ugat. Kaya kapag tinanim to ay mabilis na lang natutubo at saka lalaki. 3 piraso lang yung kinuha ko pero puputol-putulin pa namin. Kaya mamaya kapag itinanim na ay aabot din siguro ng mga 15 piraso. Maganda rin kasi magtanim ng tubo dito sa amin kasi mabilis dumami at saka mahilig din talaga kami sa tubo. Lalo na sa tag-araw kasi mas matamis na yung katas. Isa nga rin to sa mga paboritong kainin ng daga dito sa amin kapag napabayaan. Kaya kailangan paminsan-minsan malinisan din ng mga bagin o mga damo na gumagapang. Ang pinili namin na pagtaniman ay yung buhaghag at malambot yung lupa para maganda ang tubo ng tubo at mabilis dumami. Si mama ang tagapala tapos ako naman ang nagtatanim. Medyo nagmamadali na nga rin kami dyan kasi malapit nang bumuhos ang malakas na ulan. Magluluto rin pala ako ngayon ng ulam namin ngayong tanghalian at dahil nga linggo ngayon, merong tindang baka sa palengke at dahil nga malamig din ang panahon, kaya naman magluluto ako ng nilagang baka. Higit kalahating kilo din itong nabili ko na karne kaninang umaga at pagkatapos ko nga dyang maggayat ay pumunta naman ako dito sa tanim namin ng mga pechay. Maliliit pa yung mga tanim ko kaya dito na lang muna ako mangunguha sa mga tanim nila mama. Bali halo-halo na pala tong mga tanim nila, merong pechay, mustasa at saka flowering pechay. Napabayaan na nga lang din to kaya nagkaganyan na ang itsura pero pwede pa rin naman pakinabangan kung pansarili lang. Yun nga lang, hindi na talaga pwedeng pambenta. Ngayon pa lang din pala nasubukan nila mama na magtanim ng flowering pechay at nabubuhay naman at namumulaklak. Kaya siguro sa susunod na taon magtatanim ulit kami nito pero siguro mas marami na. At dahil nga medyo maputik tong mga pechay kaya hinugasan ko na muna dito sa labas. Nagsalang na rin pala ako ng talyasi at naglagay na rin ako ng tubig at saka mga ricado. Nilagay ko na rin pala yung karne at matagal-tagal ko pa to na pakukuluan dito sa may kalan para mas lumambot. Hinimay-himay ko na nga rin yung nakuha ko kanina na mga dahon at halo din pala tong kinuha ko. Merong pechay at saka flowering pechay. Meron pa nga rin akong nakuha dyan na uod kaya pagkatapos kong himay-himayin hinugasan ko ulit. Hinugasan ko na sa labas ng kubo tapos hinugasan ko pa sa loob para kung sakali man na merong uod matanggal na at kasama na rin yung mga putik-putik na natitira. Malakas ang buhos ng ulan dito sa amin kasi merong bagyo pero di bali na malakas ang buhos ng ulan basta huwag lang malakas ang hangin kasi mas natatakot kami doon. Pabor na pabor din dito sa amin sa taas ng bundok kapag umuulan 2 beses sa isang linggo kasi nagkakaroon kami ng tubig na pupuno yung mga drum at saka mga tumbler. Pagkatapos ng mga isang oras na pagpapakulo medyo malambot na yung karne kaya naman nilagay ko na yung mga kinuha ko kanina ng mga dahon. Mga bandang 11:30 siguro dyan nung natapos ako sa pagluluto at napansin nga namin na medyo malakas na yung hangin kaya pagkatapos ko magluto dyan ay bumaba na rin kami. Mas malakas kasi ang hangin dito sa taas ng kubo kumpara sa bahay namin sa baba kaya medyo tumila-tila na ang ulan ay umuwi na rin kami. See you lang naman for today's video. Thank you for watching!